Hinigpitan ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pagbabantay sa mga e-bike at e-tricycle na dumaraan sa mga national road. Sa Taft Avenue sa Maynila, nakapaskil ang babala na bawal ang tricycle, tok-tok, pedicab at e-bike. Ayon sa Manila City Hall, impound ang parusa sa mga mahuhuling e-trike o e-bike dahil walang rehistro ang mga ito. Pabor sa pagpaparehistro ng e-bikes ang Manila LGU. Sa Taguig, nagpalabas na rin ng anunsyo na bawal dumaan ang e-trikes sa national roads gaya ng C6, C5 at Kalayaan Avenue. Maliban na lang kung tatawid sila sa mga ito. Bawal din daw itong gamitin sa pamamasada. Itinanggi ng PNP na may banta sa buhay si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang audio recording, sinabi kasi ni Kibuloy na nagtatago siya dahil sa mga death threat at patong sa kanyang ulo. Wala raw ganyang impormasyon ng PNP. Handa naman daw ang PNP na magbigay seguridad sa kanya kung sakali. Handa rin daw sila kung hihingi ng tulong ang Kamara o Senado sa pagsisilbi ng subpina laban kay Kibuloy. Pinabulaanan din ng PNP ang paratang ni Kibuloy na umano'y sabwatan ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. Mahigit 40 dayuhan na nagtatrabaho sa illegal na pogo ipinodeport na. 43 Chinese ang babalik ng China habang isa ang pa-Vietnam. Kasama sila sa mga nahuli sa sinalakay na scam hub sa Pasay na may prostitution den at torture chamber. Bago ang batch kanina, mahigit 200 na ang na-deport. Justice Department naglabas ng 2 alert list order laban kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Ang mga alert list order na ito ay alinsunod sa inilabas na blue notice ng Interpol nitong Lunes at ng court warrant noon pang Setyembre. Inaatasan nito ang Bureau of Immigration na ipaalam sa NBI at PNP sakaling mamataan si Teves. Si Teves ay pangunahing akusado at itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo Marso ng nakaraang taon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinambakan ng Gilas Pilipinas sa Hong Kong sa kanilang laban para sa Window 1 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na ginanap sa Suwen 1 Stadium sa Hong Kong. Umalagawa ng todo ang score ng Gilas hanggang matapos ang third quarter 71-46. Hindi na umobra ang play ng Team Hong Kong sa matinding depensa at opensa ng Gilas Pilipinas hanggang sa matapos ang laro. Ang final score 94-64. Pare-parehong nakapag-ambag sina Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Kai Soto at Jamie Malonzo ng double-digit scores. Sunod na makakalaban ng Pilipinas ang Chinese Taipei sa Linggo sa PhilSports Arena. Isang dump truck ang sumalpok sa arko sa boundary ng Giginto at Malolos City sa Bulacan. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng truck. Sugatan ng driver at ang kanyang pahinante na isinugod sa ospital. Inabot ng mahigit 5 oras bago natanggal ang truck sa lugar. Imbes na magalit, ikinatuwa ng isang animal rescuer sa United Kingdom ang pagkakatangay sa kanyang cellphone. Ang salarin kasi, isang fox. Kukunan sana ng video ng rescuer ang paggamot niya sa isang sugatang fox. Pero habang sineset up ang cellphone, isa pang fox ang unti-unting lumapit, kinagat ang cellphone at itinakbo ito palayo. Naka-on ang video camera kaya na-record ang pangyayari. Kalaunan, binitawan din ng fox ang cellphone. Inamoy-amoy niya muna ito at saka umalis. Dumating din ang rescuer at pinulot ng phone. Nagbunga na ang misyon ng isang guro sa Iligan na namahagi ng laptop sa mga piling estudyante. Ang mga dating nangangarap pero kapos, degree holder na ngayon. Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic nang maging online ang mga klase. Kaya si Teacher Melanie ng Iligan may naisip na paraan para makasabay ang ilan niyang deserving na estudyante na walang laptop. Pinost ko po yung story niya. Tapos, in just mga ilang minuto lang po ay nakakuha na po ako ng sponsors. After 5 days, nakabili na po ng kauna-unahang laptop para sa, tinawag ko po itong laptop para sa pangarap.
Isa sa mga nabiyayaan ng laptop si Mark na ngayon graduating student na. Tapos wala naman kaming pambili. Tapos may plano pa ata sila ng umutang ng pera para pambili. Matapos ang ilang taon, nagbunga ang magandang adhikain ni teacher. Ilan sa mga estudyanteng natulungan niyang magka-laptop, may degree na, tulad ni Cassandra. Hirap na hirap po ako noon because yung gamit ko lang po noon kasi is cellphones. Malaki pa rin yung pasasalamat ko po kay Ma'am Melanie dahil po sa naibigay niyang tulong sa akin. Isa na po doon yung laptop. Sa loob ng 2 taon, 9 na laptop ang naibigay ni Teacher Melanie sa tulong na rin ng ilang nagmagandang loob. Naniniwala po ako sa kakayahan nila. So kaya kailangan ko po kailangang tulungan yung mga kabataang may ganitong abilidad. Kaya ngayon, nais ni Teacher na ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Huwag nating putulin yung cycle. Madalas kong sabihin sa kanila, pag meron nasa sitwasyon ka na pwede ka na makatulong, in any way, gawin nila para magpatuloy po yung parang giving and sharing po. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News.